Alam niyo ba na ang presyo ng isang lata ng sardinas o ang halaga ng pagpapaload mo sa cellphone ay maaring magbago dahil sa isang mahabang hukay sa gitna ng China? Nakakapagtakamang isipin, pero sa mundong ito ng global supply chains, ang bawat kilometrong binabawas sa biyahe ng kargamento ay katumbas ng barya-baryang natitipid o nawawala sa bulsa ng isang ordinaryong pamilyang Pilipino. Habang tayo rito sa Pilipinas ay abala sa araw-araw na pakikipagsapalaran sa trapiko sa EDSA o pagbabantay sa taas-baba ng presyo ng bigas sa palengke, may isang dambuhalang proyekto sa Guangxi, China na tinatawag na Pinglu Canal na tahimik na binabago ang mapa ng komersyo sa Southeast Asia. Bago tayo magtuloy-tuloy sa malalimang pagsusuri, gusto ko lang linawin ang videong ito ay base sa aking personal na analysis at hindi layuning mang-offend ng kahit anong bansa, gobyerno, grupo o individual. Layunin nating intindihin ang lohika ng ekonomiya at geopolitics sa likod ng mga balitang ito para makita natin kung paano tayo naaapektuhan bilang mga Pilipino. Sa mundong ito, ang impormasyon ay kapangyarihan at ang pag-unawa sa galaw ng ating mga kapitbahay ay mahalaga para sa ating sariling diskarte sa buhay at sa ating bansa. Sa tingin ko, ang unang tanong na dapat nating sagutin ay bakit nga ba dapat nating pakialaman ang isang 134 kilometrong kanal sa Guangxi? Hindi naman ito nasa Manila Bay at hindi rin ito ang sentro ng mga mainit na territorial dispute na madalas nating mapanood sa balita, pero sa mas praktikal na pananaw, ang Pinglu Canal ay hindi lang simpleng infrastructure project. Ito ay isang logistic shortcut na idinisenyo para hilahin ang inland economy ng Southwest China papunta sa dagat. Isipin nyo na lang, ang China ay parang isang higanting mall na napakalakas magbenta pero ang ilang bodega nila ay nasa pinakadulo at napakahirap ilabas ang mga paninda. Kung titingnan natin ng realistiko, ang coastal areas ng China gaya ng Shenzhen, Shanghai at Ningbo ay matagal nang naging mayaman dahil malapit sila sa ports. Pero ang mga probinsya sa loob o yung tinatawag nating Southwest China, ang Guangxi, Yunnan, Guizhou, Sichuan at Chongqing ay parang mga sari-sari store na malayo sa main road. Kailangan nilang dumaan sa mahabang land route o paikot-ikot na ilog bago makarating sa dagat para ma-export ang kanilang mga produkto sa atin dito sa ASEAN. At alam naman natin, sa negosyo at sa buhay, kapag mas malayo ang biyahe, mas mahal ang krudo, mas mataas ang pasweldo sa driver, at mas mahal ang presyo pagdating sa mamimili. Ang Pinglu Canal ay may investment na aabot sa 72.7 billion yuan o mahigit US 10 billion at inaasahang matatapos sa susunod na taon ang 2026. Ang layunin nito ay ikonekta ang Xinjiang River System sa Beibu Gulf. Sa mas simpleng salita, binibigyan ng China ng diretsong gate pass ang kanilang mga produkto mula sa loob ng bansa papunta sa pintuan ng Southeast Asia. Sinasabing makakabawas ito ng mahigit 500 kilometro sa ruta mula Nanning papuntang dagat. Sa mundo ng shipping, ang 500 kilometro ay hindi lang distansya. Ito ay libu-libong dolyar na matitipid sa fuel at oras ng bawat barko. Kung ilalapit natin ito sa buhay ng ordinaryong Pilipino para itong pagbubukas ng isang bagong bypass road na nag-uugnay sa isang liblib na sakahan papunta sa palengke. Dati, kailangang umikot ng magsasaka sa 3 bayan kaya pagdating ng gulay sa atin, lantana at mahal pa dahil sa mahal ng transportasyon. Pero kapag may shortcut, mas sariwa at mas mura ang produkto pero ang kabilang mukha nito, mas mahihirapan ding makipagkompetensya ang mga magsasakang malapit lang sa palengke dahil may bago at mas murang kalaban. Ganito rin ang nangyayari sa regional level sa pagitan ng China at ASEAN. Sa mas praktikal na pananaw, ang lakas ng Pinglu Canal ay nasa tinatawag nating cost discipline. Ang China ay kilala sa pagiging world's factory pero nahaharap din sila sa pressure ng pagtaas ng cost of living at labor sa kanilang coastal cities. Kaya naman, inililipat nila ang kanilang mga factory sa loob ng bansa kung saan mas mura ang lupa at sahod. Pero ang problema, paano mo ilalabas ang mga produktong iyon nang hindi kinakain ng transport cost ang iyong natipid sa sahod? Ang sagot ay ang Pinglu Canal.
Ang kanal na ito ay kayang tumanggap ng mga barkong hanggang 5,000 tonelada. Hindi kasing laki ng mga ocean giants pero sapat na sapat para sa regional trade. Kapag naging operational na ang kanal na ito, ang mga makinarya, bakal, fertilizer, construction materials at electronics components mula sa Southwest China ay mas mabilis at mas murang makakarating sa mga ports sa Vietnam, Thailand, Malaysia at siyempre sa Pilipinas. Sa tingin ko, ito ang dapat nating bantayan. Hindi lang ang dami ng produkto kundi ang bilis at baba ng presyo nito. Kapag ang isang higanteng ekonomiya ay nagkaroon ng mas mahusay na daluyan ng produkto, nagbabago ang gravity ng buong regional supply chain. Kung titingnan natin ang datos, ang China ang nananatiling pinakamalaking trading partner ng ASEAN mula pa noong 2009 at noong 2019. Ang ASEAN naman ang naging pinakamalaking trading partner ng China. Sa katunayan, noong unang 8 buwan ng 2025, umabot sa humigit kumulang US 694 billion ang trade sa pagitan ng dalawang panig. Ibig sabihin, hindi gumagawa ang China ng kanal para lang sa display. Ito ay isang physical pipeline para silyuhan ang kanilang dominasyon sa merkado ng Southeast Asia. Ito ay diskarte ng isang negosyanteng hindi lang nag-aalok ng magandang deal, kundi nagpapagawa pa ng sariling kalsada papunta sa bahay mo para sigurado ang delivery. Para sa ating mga Pilipino, ang usaping ito ay may direktang koneksyon sa ating food security at household budgeting. Bagamat ang Pilipinas ay mas dependent sa rice imports mula sa Vietnam at Thailand, kung saan noong 2025 ay umabot sa 3.39 million tons ang ating inangkat na bigas, ang Pinglo Canal ay nakakaapekto sa kabuuang cost structure ng rehiyon. Ang Vietnam, na ating pangunahing supplier ng bigas na may mahigit 81% share, ay kapitbahay lang ng Guangxi. Kapag naging mas integrated ang logistics ng China at Vietnam dahil sa mga proyektong tulad nito, maaaring maapektuhan ang presyo ng fertilizers, farm machinery, at pati na rin ang shipping rates na binabayaran natin para sa ating pagkain. Isipin niyo ang presyo ng isang plato ng kanin sa inyong hapunan. Hindi lang ito tungkol sa palay. Kasama diyan ang presyo ng abono na madalas ay imported, ang diesel para sa traktor at truck, ang kuryente sa rice mill, at ang logistics mula sa port papunta sa mga bodega. Kapag ang regional logistics order ay nabago ng isang dambuhalang kanal, lahat ng mga component na ito ay gagalaw. Ang tanong lang ay kung pabor ba ito sa atin o mas lalo tayong magiging dependent sa labas. Sa mas malalim na pagsusuri, ang Pinglo Canal ay bahagi ng tinatawag na Beibu Gulf Economic Corridor. Ang Beibu Gulf ay nakaharap sa ating direksyon sa maritime Southeast Asia. Kapag lumakas sa mga port sa Guangxi tulad ng Qinzhou, magkakaroon ng bagong tatsulok ng komersyo, Southwest China, Beibu Gulf at ASEAN. Ang Pilipinas bilang isang kapuluan ay dapat na maging isang mahalagang stopover o node sa rutang ito. Pero kung ang ating mga port ay mabagal, kung ang Manila traffic ay umaabot hanggang sa loob ng mga pier, at kung mahal ang ating kuryente at domestic shipping, baka malampasan lang tayo ng mga oportunidad na dala ng bagong rutang ito. Minsan, ang subtle intellectual irony dito ay habang tayo ay nagtatalo-talo sa kung anong brand ng jeepney ang dapat gamitin o kung paano aayusin ang trapiko sa Metro Manila, ang ating mga kapitbahay ay literal na naghuhukay ng mga bundok para gumawa ng bagong daanan ng yaman. Ang Pinglo Canal ay isang paalala na ang tunay na kapangyarihan sa modernong panahon ay hindi lang nasusukat sa armas, kundi sa kung gaano ka-efficient ang iyong logistics. Kung mas mura ang paglipat mo ng kargamento kaysa sa kalaban mo, panalo ka na sa kalahati ng laban. Sa tingin ko, kailangan maging alerto ang ating mga local industries. Halimbawa, ang mga gumagawa ng construction materials o mga maliliit na manufacturers sa Laguna at Cavite. Kapag bumaba ang transport cost ng China, ang import pressure ay tataas. Ibig sabihin, mas maraming murang produkto ang papasok para sa consumer. Maganda ito sa simula dahil mas mura ang bilihin. Pero sa mas praktikal na pananaw, kung hindi kayang makipagsabayan ng local factories natin sa presyo, baka sa huli ay mawalan tayo ng mga trabaho. Ito ang paradox ng trade.
Ang murang bilihin ngayon ay maaaring magresulta sa mas kaunting sahod para sa mga manggagawang Pilipino bukas. Sa mas malawak na perspektiba, ang proyektong ito ay nagpapakita rin ng determinasyon ng China na magkaroon ng strategic depth. Sa gitna ng geopolitical tensions sa ibang bahagi ng mundo, ang pagkakaroon ng direktang koneksyon mula sa kanilang interior papunta sa ASEAN ay isang paraan para siguraduhin na hindi sila mabablockade o maiipit sa trade wars. Ang ASEAN ang nagsisilbing shock absorber nila. Kapag matumal ang benta sa US o Europe dahil sa mga tariffs, dito nila ibinubuhos ang kanilang energy at produkto. Ang Pinglo Canal ang magsisilbing gripo na magpapadaloy niyan ng walang sagabal. Kung ilalapit natin ito sa usapin ng enerhiya, ang ating bansa ay napaka-vulnerable sa oil price shocks. Noong nakaraang Abril 2026, nabanggit nga ng BSP na isa tayo sa mga pinakaapektado kapag tumataas ang presyo ng krudo sa mundo. Ang logistics cost ay nakadikit sa presyo ng fuel. Sa pagbubukas ng mas maikling ruta sa rehiyon, maaaring magkaroon ng mga bagong alternatibo para sa paggalaw ng industrial goods. Pero hindi nito tinatanggal ang katotohanan na kailangan nating mag-improve sa sarili nating infrastruktura. Hindi sapat na ang China ay may bagong kanal. Kailangan din nating ayusin ang ating sariling mga kanal o daungan para hindi tayo mapag-iwanan. Sa puntong ito, makikita natin na ang Pinglo Canal ay hindi lang kwento ng semento at tubig. Ito ay kwento ng kompetisyon para sa kung sino ang may kontrol sa daloy ng buhay sa Southeast Asia. Sa bawat metrong hinuhukay nila sa Guangxi, may epekto ito sa kung magkano ang itataas ng presyo ng grocery sa susunod na buwan o kung magkaroon ba ng bagong investment sa ating mga economic zones. Ang mundong ito ay konektado at ang shortcut ng isa ay maaaring maging hamon sa isa pa. Pero bago tayo masyadong mangamba o ma-hype, kailangang balansehin din natin ang ating pananaw. Kung titingnan natin ng realistiko, ang Pinglo Canal ay hindi naman ang Panama Canal ng Asia na biglang magpapabagsak sa lahat ng sea routes sa mundo. Sa usapang engineering, ang kanal na ito ay kailangang dumaan sa mga bundok at may elevation difference na aabot sa 65 meters, parang isang $20 story building ang taas na kailangang akyatin ng mga barko. Para malampasan ito, ang China ay nagtatayo ng 3 double-lane ship lock hubs. Isipin nyo na lang ang locks na ito bilang higanteng elevator para sa mga barko. Puno ng tubig, tataas ang barko, lilipat sa susunod na level at itutuloy ang biyahe, pero ang mga elevator na ito ay may capacity limit. Ang mga barkong 5,000 tonelada ay malalaki na para sa isang inland canal, pero kumpara sa mga dambuhalang container ships na dumadaong sa Subic o Manila na may dalang 10,000 container, maliit pa rin ito. Ibig sabihin, ang Pinglo Canal ay hindi para sa lahat ng uri ng produkto. Sa mas practical na pananaw, ito ay para sa bulk cargo gaya ng bakal, semento, carbon, butil at mga raw materials na kailangan ng mga factory. Ang mga high-value items gaya ng pinakabagong smartphone o mga mamahaling electronics ay malamang na dadaan pa rin sa mas bibilis na port-to-port systems o kaya naman ay via air freight. Kaya naman, ang epekto nito ay mas mararamdaman sa basic industrial supplies na ginagamit sa construction at manufacturing. Kung ilalapit natin ito sa buhay ng ordinaryong Pilipino, ang kanal na ito ay parang isang bagong truck route para sa mga hollow blocks at bakal. Hindi ito ang magdadala ng iyong Shopee parcel na kailangan mong makuha bukas, pero ito ang magdidikta kung magkano ang magiging gastos mo kapag nagpatayo ka ng bahay o kapag nagkaroon ng malaking government infrastructure project sa inyong probinsya. Ang cost of construction ay isa sa mga silent drivers ng inflation at dito papasok ang impluensya ng bagong ruta ng China. Pag-usapan naman natin ang geopolitical positioning na madalas nating marinig. Sa tingin ko, ang Pinglo Canal ay hindi lang tungkol sa semento. Ito ay tungkol sa paggawa ng isang matibay na anchor sa pagitan ng China at ASEAN. Alam nyo ba na ang ASEAN ang naging pinakamalaking trading partner ng China simula noong 2019? Noong unang 8 buwan ng 2025, ang trade natin sa kanila ay umabot na sa halos $700 billion. Ibig sabihin,
mas mahalaga na tayo sa kanila kaysa sa Amerika o Europe pagdating sa palitan ng produkto. Sa mas praktikal na pananaw, kapag ang isang malaking bansa ay naglaan ng bilyon-bilyong dolyar para mapalapit sa iyong rehiyon, hindi lang sila naghahanap ng customer, naghahanap sila ng seguridad. Kapag may tensyon sa global trade o kapag may mga sanctions mula sa kanluran, ang Southeast Asia ang nagsisilbing shock absorber ng China. At ang Pinglu Canal ang magsisilbing direktang linya para siguraduhin na kahit anong mangyari sa labas, ang daloy ng supply chain nila papunta sa atin ay hindi mapuputol. Para itong isang kapitbahay na imbes na dumaan sa main road na maraming checkpoint at traffic, ay gumawa ng sariling gate na nakatapat sa likod bahay mo. Mas mabilis silang makakapagdala ng tinda at mas mahihirapan kang tumanggi o humanap ng ibang supplier dahil sila na ang pinakamura at pinakamabilis. Ito ang tinatawag naging logistics gravity, hinihigop ng mas mahusay na ruta ang lahat ng komersyo patungo sa kanila. Dito na dapat pumasok ang matalas na pagsusuri para sa Pilipinas. Nasaan tayo sa bagong mapa ng komersyo? Ang ating bansa ay isang arkipelago at ang ating natural na bentahe ay dapat nasa dagat. Pero kung titingnan natin ang realidad, napakamahal ng domestic shipping sa loob ng Pilipinas. Minsan, mas mura pang magpadala ng kargamento mula Manila papuntang China o Vietnam kaysa magpadala mula Manila papuntang Davao o Cebu. Ito ang ating structural weakness na lalong lalala kapag naging mas efficient ang logistics ng ating mga kapitbahay. Kung titingnan natin ang realistiko, ang Pinglu Canal ay isang hamon sa ating mga ports at shipping industry. Sa halip na tayo ang mag-produce ng sarili nating mga gamit, baka mas piliin na lang nating bumili dahil sa sobrang mura at bilis ng delivery mula sa mga bansang konektado sa bagong rutang ito. Isipin nyo ang inyong paboritong brand ng sardinas o delata. Ang lata niyan ay gawa sa bakal steel, tin plate. Kung ang mga steel factories sa Southwest China ay makakapagpadala ng mas murang lata sa mga canneries sa Vietnam o Thailand sa pamamagitan ng Pinglu Canal at ang mga canneries na iyon ay may mas murang kuryente at logistics, ang sardinas na darating sa inyong palengke ay mas mura kaysa sa gawa ng ating mga local manufacturers sa Zamboanga o Navotas. Ito ang epekto sa trabaho. Ang murang presyo para sa mamimili ay maaring maging banta sa kabuhayan ng manggagawang Pilipino. Pero huwag tayong mawalan ng pag-asa dahil sa bawat hamon ay may pagkakataon. Ang paglakas ng China-ASEAN Production Network ay maaari ring maging pinto para sa ating mga industriya. Kung gagamitin natin ang ating mga ports gaya ng Subic, Batangas at Cebu bilang mga strategic logistics nodes, maaari tayong pumasok sa tinatawag na transshipment at value-added services. Pwede tayong maging lugar kung saan ang mga produkto ay hindi lang dumadaan, kundi pinoproseso, nire-repack o ina-assemble bago ipadala sa ibang panig ng mundo. Kahit ang ating BPO industry o mga call centers ay maaaring makinabang dito. Isipin niyo ang logistics support and customs processing, shipping documentation, supply chain management at after-sales service para sa milyon-milyong kargamentong dadaan sa bagong rutang ito. Hindi lang boses ang pwede nating i-export, pwede rin nating i-export ang ating talino sa pamamahala ng komplikadong daloy ng produkto sa rehiyon. Pero para mangyari ito, kailangan nating ayusin ang ating sariling bahay, ang bilis ng ating internet, ang linaw ng ating mga pulisiya sa customs, at ang pagbaba ng cost of doing business. Kung ilalapit natin sa usapin ng energy security, ang Pinglu Canal ay may indirect na kinalaman din sa ating mga bayarin. Ang presyo ng kuryente at fuel sa Pilipinas ay laging nakadepende sa pandaigdigang merkado. Kapag may bagong logistics corridors sa rehiyon, maaaring magkaroon ng mas maraming opsyon para sa paggalaw ng mga alternatibong energy sources, gaya ng mga component para sa solar panels o mga kagamitan para sa renewable energy projects. Kung mas mura itong may papadala mula sa industrial hubs ng China, mas mabilis nating mapapababa ang presyo ng kuryente sa ating mga tahanan. Sa huli, ang Pinglu Canal ay isang paalala na sa larangan ng geopolitics at ekonomiya. Hindi lang sapat ang magsalita, kailangan mong gumalaw. Habang ang China ay naghuhukay ng 134 kilometro para mapalapit sa atin, kailangan din nating magtanong, ano ang hinuhukay natin para mapalapit sa mundo? Ang ating sagot,
ay hindi kailangang maging isang kanal din. Maaaring ang ating kanal ay ang pag-aayos ng ating mga ports, ang pagpapagawa ng mga rilis ng tren, at ang pagsuporta sa ating mga lokal na magsasaka at negosyante para hindi sila matabunan ng importasyon. Kung titingnan natin ang buong larawan, ang Pinglu Canal ay isang simbolo ng nagbabagong panahon. Ang kapangyarihan sa Southeast Asia ay hindi na lang tungkol sa kung sino ang may pinakamaraming armas, kundi kung sino ang may pinakamurang ruta. Para sa ordinaryong Pilipino, ang videong ito ay isang panawagan na huwag lang tayong tumingin sa kung ano ang mura ngayon, kundi isipin din natin kung ano ang magpapatatag sa atin sa hinaharap. Ang presyo ng bilihin ay nagsisimula sa isang ruta at ang ating kinabukasan ay nakadepende sa kung paano nating sasabayan ang bilis ng pagbabago sa ating paligid. Sa mas praktikal na pananaw, kailangan nating maging matalino sa pagpili. Ang pagsuporta sa local infrastructure at local industries ay hindi lang patriotism, ito ay economic survival. Kapag mas matibay ang ating sariling supply chain, hindi tayo agad-agad matitinag ng kahit anong proyektong itatayo ng ating mga kapitbahay. Ang Pinglu Canal ay magiging operational sa 2026 at mayroon pa tayong kaunting oras para maghanda. Huwag nating hayaan na maging tagahugas lang tayo ng plato sa isang dambuhalang piging ng regional trade. Kailangan nating maging bahagi ng kusina. Bilang pangwakas, nais kong iwanan ang kaisipang ito. Sa geopolitics, madalas nating pinapansin ang mga barkong pandigma na may malalaking bandila dahil sila ang maingay at nakakatakot. Pero sa totoong buhay, sa loob ng ating mga kusina at sa ating mga bulsa, mas may direktang epekto ang mga barkong puno ng kargamento. Ang mga barkong ito ang nagdidikta kung magkano ang pamasahe sa jeep, kung may sapat bang bigas sa mesa, at kung may trabaho pa ang ating mga kababayan paggising sa umaga. Ang Pinglu Canal ay 134 kilometrong paalala na ang distansya sa pagitan ng China at Southeast Asia ay lalong pumuputi. Ang tanong para sa Pilipinas ay simple. Tayo ba ay magiging isang pasibong daungan na tatanggap lang ng mga produkto ng iba? O gagamitin natin ang ating pagiging arkipelago para maging sentro ng yaman at serbisyo sa bagong mapa ng logistics sa Asia? Ang choice ay hindi lang nasa gobyerno, kundi nasa ating lahat na nagnanais ng mas matatag na ekonomiya para sa ating pamilya. Sa susunod na makakita kayo ng balita tungkol sa mga malalaking construction projects sa ibang bansa, huwag isiping malayo ito sa atin. Lahat ng kalsada, riles at kanal na itinatayo sa rehiyong ito ay may dulo at madalas ang dulong iyon ay ang ating sariling mga pintuan. Maging mapanuri, maging handa at laging isipin ang mas malaking larawan sa likod ng bawat barya. Dahil sa dulo ng araw, ang tunay na tagumpay ay hindi lang ang pagkakaroon ng shortcut, kundi ang pagkakaroon ng direksyon.